Several politicians filed their candidacy on the last day of filing yesterday. Here's the report. The last day of the filing of Certificate of Candidacy was filled with surprise filers. Apollo Quiboloy, who is now under detention, is seeking a Senate seat. One of his lawyers filed his COC at the Manila Hotel on Tuesday. Quiboloy is facing several cases, including sexual abuse and human trafficking. Kung ano po yung ginawa ni Pastor Quiboloy sa KOJC, yun ang gagawin po niya sa buong Pilipinas bilang isang senador. Bakit siya tumakbo? Dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Also eyeing the Senate is Peter Advincula, also known as Bicoy. Bicoy appeared in a viral video linking members of the Duterte family to the illegal drug trade in 2019. He wants to lobby for a unified correction system in the country. Yun lang nakakalungkot dito sa ating bansa dahil pag tapos ka na sa panunungkulan mo, imbes na bigyan ka ng onra, sisilipin na ngayon lahat ng kontralaban sa'yo para nang sa ganon ay makita ka. Other filers for senator include Rodante Marcoleta, a known ally of the Dutertes, Vic Rodriguez, former executive secretary of President Bongbong Marcos, and former senator and vice presidential candidate Kiko Pangilinan. For party list, Eddie Villanueva Sibac is aiming for another term in Congress. Meanwhile, Lloyd Lee, husband of beauty queen Shamsi Supsup, leads Arte party list. Yan ang di ba? Yeah. Yesterday naabangan natin, akala natin kasi may mga rumors, although sinabi naman natin, hindi naman confirm yun, may mga usap-usapan na pupunta nga daw si former President Rodrigo at 2:30 yesterday dapat. Sa Manila Hotel to file his certificate of candidacy sa pagkasenador. Pero apparently hindi naman nangyari yun. At talaga, doon sila sa Davao, di ba? Another report came in, aside from that, si Sylvester Bello will file for Senate, di ba? Sa samahan ni PRRD. We didn't see that happening also. Tapos iyon nga, ang isa sa mga naging surprise lang talaga sa atin, itong pag-file through a representative, no? Yes. Ni Pastor Apollo Quiboloy, ng kanyang candidacy. With a platform. Oo. Ano yung kanina sinabi doon yung platform? Kung ano yung kagandahan na ginawa niya sa KOJC, gagawin daw niya sa Pilipinas. Okay. Sige. So kung may issue siya, kunyari na siyang senador, may issue siya, tatakbo siya. Tatago. Ganun ba yun? Pero hindi, di bale. By November or early December, ang sabi ng COMELEC, hopefully makapag-printa na sila ng ng balota with the official candidates. And in February ang campaign period for national, di ba? March for local. Yes, so ang mangyayari ngayon yan, ang aantay natin within this coming weeks ay yung pagdedeklara ng COMELEC ng mga official candidates at ng mga nuisance candidates. Kasi mayroong mga nuisance candidate talaga na kailangan silang ideklara. No? Pero hindi po nangangahulugan na porke di natin sila kilala, wala silang pera, nuisance candidate po yun. No? Dahil nasa batas po natin, marunong magbasa, magsulat, nasa tamang edad po pwedeng kumpiyan. At may true and honest intent to serve the public. Yung mga nuisance candidate naman, yung mga alam mong manggugulo lang kaya nga nuisance, di ba? Yung ginugulo kunyari, kapangalan, di ba? Or wala naman talagang plataforma, nandoon lang siya just to gain attention. Yan. Or out of this world ang platform. So ngayon marami tayong mga, kumbaga, options, choices. Yeah.